Sama-sama naman po nating panoorin ang pagtungo po ng ating hepe, PAO Chief Persida Acosta, sa mga lugar kung saan nakatira po ang mga katutubong mamamayan po ng ating bansa. Madalas ito ay nasa malalayo, liblib at mga kabundukan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Panoorin po natin ang unang bahagi ng report na ito. Sa taong ito, 2025, inilunsad ng Public Attorney's Office sa pangunguna ng ating hepe, PAO Chief Persida Acosta, ang proyektong PAO Legal and Medical Barangay Outreach and Visitation Program for Indigenous Peoples and Cultural Minorities. Sapagkat isa ito sa mga advokasya ng ating hepe ang mapangalagaan ang karapatan ng ating mga katutubo sapagkat katumbas nito ang pagtanaw natin sa ating kasaysayan at makulay na kultura. Enero 7, isinagawa ang proyektong ito sa Barangay Tipo, Pastolan Village sa Hermosa, Bataan, kung saan naninirahan ang mga kabilang sa tribong Aita ng Ambalaya Aita. Sa lugar na ito, matatagpuan ang halos nasa 2,000 Aita na patuloy na namumuhay at naghahanap buhay sa kabundukan. Saya po kami, nandito kayo. May mga liquid do tayo, syrup para sa mga bata. May dala din po kaming sabon. Meron din pong handy towel na nandirito. Pamimigay namin sabon. Wow! Mga gamot, mga vitamina. At dahil sa proyektong ito ay natugunan ang mga problemang legal ng ating mga katutubo sa nasabing lugar. At sa kasunod na araw, January 8, 2025, ay tinungo naman ng PAO Legal and Medical Team ang mga Aita ng Barangay Puon Bato, Botolan, Zambales. Dito naman sa lugar na ito ay tinatayang nasa mahigit sa 2,000 Aita ang naninirahan o namumuhay. Actually, mga mga malnourished itong mga bata dito So, namimigay tayo ng mga vitamins at saka yung frequent na sakit, yung upper respiratory tract infections, so namimigay tayo ng mga antibiotics, no? May dala tayong mga doktor para ma-check up sila. At saka itong mga matatanda, no, ay ini-examine din natin ng mga doktor, no? At yung mga abogado natin, pangangailangan legal nila. Usually, problema yung birth certificate talaga. May mga follow-up pa yan ng mga abogado natin. Dahil medyo masalimuot yung issue noong birth certificate. Opo, napakalaking tulong po kasi hindi na po kami bababa sa bayan po na magpagamot. Sana po, ano ko lang po kay Doktora Acosta, sana po gawin niya ito taon-taon na pagdalaw dito sa amin po para matulungan ng mga kababayan naming katutubo. Enero 31 ay 2 cultural minorities ang pinuntahan ng PAO Legal and Medical Team sa Cebu City. Nauna rito ang Bajau community sa Sitio Puntod, Alaska, Barangay Mambaling, Cebu City, kung saan nasa pangangalaga sila ng Nanonagal Child Care and Learning Center Incorporated. And also, we need legal consultants for sometimes they need that for the community, for disputes in the community. Given that they already have these community guidelines, they have their own community settlements, but sometimes they need that when they have cases outside of the community. Kasunod na pinuntahan ang mga kababayan nating ati sa Sitio Buyo, Barangay South Poblacion, City of Naga, Cebu. Dako nga tabang ni sa amon community kay ngano usa kami sad nga dili kami makasarang pagpalit og tambal kay ngano naghirbar-hirbal man ang gani kami kay maura na amon makaya. We are happy na almost all of them nandito. Tinignan ko nga yung census kanina, more than 70 plus ang families ang nagkonsulta. Marso 10 ng taong ito ay nilakbay ng PAO Legal and Medical Team ang Barangay Magsaysay, Marilog District, Davao City upang dalawin ang ating Ubo Manuvo Tribe Community. Kagaya nito, medical. Pagkat marami pong nabubuhay dito ng mga tribo na maraming sakit. Hindi napupunta ng hospital kasi malayo, walang pera, hirap sa buhay. Doon na lang kami sa bahay. Nagulat lang ako kasi marami palang hypertensive dito.
lalo na doon sa mga nanay at saka sa mga tatay. Yung mga bata, puro upper respiratory tract infection, may mga infeksyon. Kaya ang dami nating na-check up ng mga bata at saka naipamigay ng mga pediatric medicines. No?